Hindi gasolina o diesel daw ang uunahing bilhin kundi bigas ang ipaprioritize ang ilang tricycle driver na nabigyan ng 5,000 pisong cash na tulong ngayong mahal na ang produktong petrolyo. Pinangunahan naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang pamamahagi ng ayuda sa Maynila para bigyan ng mukha ang balita. Mobile Journal Julie Baiza. Maagang sinimula ng distribution ng cash assistance sa Santa Mesa, Manila. Ito ang unang araw ng pamamahagi ng 5,000 pisong cash assistance para sa mga tsuper. Tricycle drivers sa Metro Manila ang unang binigyan ng tulong. Sila raw kasi ang pinaka-apektado ayon sa DSWD. Lahat naman apektado, pero kung may mas maapektuhan talaga, hindi sila kasi maliit lang yung margins ng kinikita nila. Halos sabi nga sa akin na 40 to 50% ng kanilang income medyo na wipe out na because of this pagtaas ng presyo. Sila rin daw ang pinakamarami at may nakahanda ng listahan mula sa lokal na pamahalaan. Isa sa mga tumanggap ng ayuda si Kuya Romeo na 4 na dekada ng tricycle driver. Umaaray si Kuya sa napakababang kita. Mga natitira siguro mga 300, ganun. Kada araw po yun? Oo. Kasi sa sobrang mahal nga ng mga bilihin ngayon, di ba? Hindi kagaya noon, nung araw, mura-mura pa gasolina. Pag kumita ka ng 800, labas na lahat yung mga gastos mo doon, may uuwi mo na yun. At para makatipid, para lang may matira. Oo, titiisin mo na yung gutom. Kaya bumiyahe ka na lang ng bumiyahe para pag uwi mo, malaki-laki may uuwi mo. Kaya't ang 5,000 pisong ayuda, malaking tulong na raw para sa kanila. Bawi raw yan sa napakataas na presyo ng gasolina. Yung 5,000, bibili ko kagad ng maraming bigas yan para meron na ako nakaresebang bigas para pag may na ang biyahe, okay lang. Pang-ulam na lang hahanapin ko. Diba? Kailangan maging practical ka na ngayon. Binisita at inikot din ni Pangulong Bongbong Marcos ang payout center sa Santa Mesa kanina. Pangako niya, tuloy-tuloy na pagkilos sa gitna ng krisis sa Middle East. At talagang binabantayan natin kung ano mga bagong pangyayari, kung ano ba narating para naman matiyak na patuloy na makapaghanap buhay ang ating mga kababayan at patuloy na makapasok sa trabaho yung ating mga commuter. Pagtitiyak pa ni PBBM, kasunod ng bibigyan ng ayuda ang mga jeepney at TNVS drivers. Mga kapatid, Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Usapan pa natin ang cash aid distribution kasama si Mobile Journal Julie Baiza. Julie, ano ang kailangan dalhin ng tricycle drivers sa pagkuha ng ayuda? Meron daw naniningil ng processing fee? Totoo ba yan? Actually, kanina nga naitanong na kay DSWD Secretary Rex Gatchalian nga napaulat na may naniningil ng 500 pesos na processing fee. Nilinaw niya, Pops J, na walang babayaran para masama ka dyan sa listahan ng mga makakakuha ng ayuda kung ikaw ay driver ng or tsuper ng tricycle or ng iba pang mga pampublikong sasakyan. Pops J, ang kailangan lang gawin, magdala ka ng kopya ng iyong driver's license. Yan yung ibinibigay nila kanina. Ngayon, kung isa ka naman doon sa mga driver na wala sa listahan, pwede kang pupunta sa inyong LGU. Basta daw, Pops J, meron kang license to operate. Iyon yung mahalaga, ang sabi ng DSWD kanina. May license to operate ka, makakakuha ka dapat ng ayuda. Okay, Julie, sabi ng isa mong nakausap, bigas ang una nilang bibilhin. Ano namang sabi nung iba? Pops J, sa totoo lang, halos puro pagkain nga yung isinagot sa atin. May mga sumagot na groceries daw yung kanilang bibilhin. Yung iba naman, bukod sa pagkain, magkakarga nga rin daw ng gasolina para maipanghanap buhay. Pero karamihan talaga sa kanila, Pops J, kung hindi bigas, mga pang-ulam yung bibilhin nila para daw, kumbaga, safe na yung mga susunod na araw. Mahina man yung maging kita nila, mahina man yung maging pasada dahil nga kumukonti na rin daw minsan, Pops J, yung mga nagbabiyahe, secured na secured, kumbaga meron naman ang nakaimbak na pagkain. So yun, yung mga nabanggit nila sa atin na pagdadalhan nila nung kanilang 5,000 pesos. Meron din tayong tinanong, Pops J, kung nag-iisip ba sila na ipasok sa negosyo or ipambili ng ibang bagay na pwedeng gawing maliit na panimula, kumbaga. Ang sabi nila, titingnan muna daw kasi sa ngayon ang immediate nga is pagkain talaga. Okay, Julie, binibigyan na ang mga tricycle driver. Paano naman yung mga PUV drivers? Paano sila bibigyan? Kailan naman daw kaya? Pops, next week daw, yung mga
jeepney at saka TNVS drivers naman yung isasama sa rollout nitong 5,000 pesos cash assistance. Bakit nga ba tricycle driver muna yung inuna? Una nga, bukod doon sa sila daw yung pinaka-apektado at may kailangan, ang sabi ng DSWD, meron na din daw kasing available Pops J na listahan dahil yung mga tonda, naka-register yan sa ating mga local government units sa mga sa munisipyo. So dahil nga meron ng listahan, madali na para sa DSWD na magsagawa ng rollout. Sila din daw kasi yung pinakamarami dito sa NCR. So sa NCR pa lang, 139,000 na yung mga tricycle drivers na tatanggap ng ayuda. Ngayon, Pops J, para naman doon sa mga nasa probinsya, either pagkatapos daw ma-roll out, yung linggo pagkatapos ma-roll out yung sa mga jeepney drivers at saka sila tututukan, or pagkatapos na ng Semana Santa. Yan yung sabi ng DSWD kanina. Okay, Julie, paano naman kung wala sa listahan? Ano ang gagawin ng tsuper? Basta meron ka daw license to operate, Pops J, maaari kang pumunta sa inyong munisipyo, doon sa registry office para maipakita mo na meron akong valid na license at maaari ka na daw maisama doon sa listahan para makakuha ng ayuda. Pero be mindful daw, Pops J, kasi yung iba daw inire-report na bakit wala sila sa listahan pero paso pala yung kanilang lisensya. Kaya ang sabi ni Secretary Rex kanina, i-double check nyo muna kung maayos ba or na-renew ba yung inyong mga lisensya, kaya baka dahil kaya kayo nawala doon sa mga listahan. Okay, Julie, may hirit ang isang mambabatas na i-take over ng gobyerno ang oil industry. Anong masasabi rito ng pamahalaan? Pati dun sa magdeklara raw ng State of National Emergency. Pops J, doon nga sa pagdedeklara ng State of National Emergency, ang sabi kanina ni Undersecretary Claire Castro, wala pa naman daw tayo sa ganoong sitwasyon. Ang sabi niya kanina nung natanong siya sa Cebu, nakakausap naman daw ng mga oil companies or ng pamunuan ng oil companies ng Department of Energy, specifically si DOE Secretary Garina, at ang pinag-aaralan naman din daw yung panukala ngayon na pagbibigay nga ng kapangyarihan sa Pangulo para mabawasan naman yung excise tax sa fuel, Kaya yan muna daw yung iniisip sa ngayon at wala pa raw talaga tayo, Pops J, doon sa sitwasyon na kinakailangan nga magdeklara or i-took over ng government yung oil industry. Pati nga, Pops J, yung sinasabing i-repeal yung oil deregulation law, ang sabi din ni Yusek Claire kanina, ipinauubaya daw nila sa Kongreso yan, sa wisdom at pag-aaral ng Kongreso. Ayan, Julie, kamusta naman si PBBM nung nag-ikot siya kanina? Pops J, masigla naman, naging pag-iikot ng Pangulo, although ilang beses na nga tayo natatanong na parang napansin ng iba na very visible daw na pumayat ang Pangulo. Sa ngayon, wala namang iniaanunsyo ang palasyo tungkol sa kalusugan ni PBBM, and kumpleto at tuloy-tuloy din naman yung kanyang mga schedule. From New York pa, Pops J, meron siyang event agad na dinaluhan, and then kahapon nasa Cebu ang Pangulo. Ngayon, bukod dito sa Santa Mesa, meron ding event sa Malacanang, and in the coming days, meron ding mga ibinababang schedule sa atin, Pops J. Maraming salamat, Mobile Journal Julie Baiza.